argumento ko po, brother, sa Juan 1:18. Wala pa daw nakakita, okay? Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Sino ba talaga nakakita na ng Diyos Ama? Okay? Kahit kailan. Subalit, okay? Ano ba to? Naputol kasi. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sino po yung nagpakilala doon sa Diyos Ama? Hindi po ba yung Diyos Anak? Sino po yung Diyos Anak? Ang Panginoong Jesus po. Yan ang mga kapatid, siya ay anak ng Diyos. Hindi Diyos anak, mga kapatid. Yan. Napansin ninyo mga kapatid, may nagkakaroon talaga ng malinaw na kontrahan, nagkabanggaan, may kontradiksyon sa dalawang kaanib ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Una, si Miss Michelle Jafina. Siya ay kaanib ng INC at nag-react siya sa akin kaugnay sa talakayan sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. At binasa niya ang salita ng buhay, Juan Kapitulo 1, versikulo 18, na ito'y iniiwasan mismo ng mga ministro niya. Kaya nagtaka tayo, bakit binasa ni Miss Michelle Japena itong Juan 1:18 sa salin na salita ng buhay, kung saan letra por letra ang nakasulat, Diyos Anak ang tawag, nakasulat sa naturang salin na ginagamit ng mga ministro. Samantalang ang INC naman na si Shubalde, na tunghayan ninyo, sabi niya, may mabasang anak ng Diyos, pero hindi daw umano Diyos anak. Away, baka di nila alam ang saling ito. Mismo mga ministro ninyo ginagamit ito. So kung mali ang Diyos anak, bakit binasa? Ginamit ito ng kapwa INC mismo sa kanyang live streaming. Si Miss Jopina, nabasa niyo, natunghayan mo naman ninyo, di ba? Anong sabi ni Miss Jopina? Balikan natin. Sa argumento ko po, brother, sa Juan 1:18. Wala pa daw nakakita, okay? Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Sino ba talaga nakakita na ng Diyos Ama? Okay? Kahit kailan. Subalit, okay? Ano ba to? Naputol kasi. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sino po yung nagpakilala doon sa Diyos Ama? Hindi po ba yung Diyos Anak? Sino po yung Diyos Anak? Ang Panginoong Jesus po. Yan ang mga kapatid, siya ay anak ng Diyos. Hindi Diyos anak, mga kapatid. O, see? Sa binasa ni Miss Michelle Japena, Diyos Anak, hindi katoliko ang nagsingit ng salitang Diyos Anak sa salin na ginagamit ng mga ministro. Pero nagtaka tayo, ba't binasa ni Miss Japena na iniwasan ito, pilit iniiwasan ng mga ministro? Mismong INC member sa live niya, bumabasa mula nitong salin, salita ng buhay. Salin na ginagamit ng mga ministro nila sa mga diskusyon. So hindi ito interpretasyon, kundi pagbasa ng teksto. So, ang salitang Diyos Anak ay direktang nakasulat sa talatang itong binasa ni Miss Japena. Hindi ito opinion kahit ng simbahang katoliko. So dito mga kapatid, dalawang INC, dalawang aral, isa, si Kristo ay Diyos Anak ayon sa binasang talata. Yung isa naman, si Shubalde, si Kristo ay anak ng Diyos, hindi Diyos Anak. Mga kapatid, hindi maaaring parehong-parehong tama ang dalawa, di po ba? Kung ang Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo nagsasabing, Biblia lamang ang batayan. Bakit? Tinatanggihan nila ang mismong
salita ng buhay na nakasulat dito sa naturang salin na ginagamit nila, Diyos anak. So, kapag binasa ang anak ng Diyos, tanggap nila. Kapag mabasa ang Diyos anak, abay, itatakwil nila kahit nasa teksto. Kaya nagulat tayo bakit binasa ni Miss Japina. Ibig sabihin, hindi na Biblia ang may huling salita, kundi doktrina ng samahan na tatag ni Felix Manalo. Ang problema ay hindi Biblia. Ang problema ay ang doktrina na ayaw tanggapin ang sinasabi ng Biblia kapag salungat mismo sa kanilang aral. Kung ang Iglesia ni Cristo tatag ni Felix Manalo ay dapat Biblia lamang ang batayan, kaya meron silang iba't ibang salin. Bawat doktrina may katumbas na salin, dapat panindigan nila pati ang Juan Kapitulo 1, versikulo 18 na nagsabing Diyos anak. Ito ang tatalakayin natin sa ating live streaming ngayon mga kapatid. Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome sa lahat nating mga suking taga-subaybay. Welcome sa ating live streaming. Inaniyahan namin kayo na mag-subscribe din sa kay Kabornok Factbusters PH na sa link. At ang pangalawa nating channel, Pananampalataya at Katwiran, na sa link. Inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag ding kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button at mag-comment. Kung maaari, i-share rin nyo sa mga kapwa Katoliko para magamit nila bilang batayan sa saliksik sa katotohanan. Sa unang pagkakataon, itong mahabang video ni Miss Japina, ating sasagutin punto por punto mga kapatid. No? Isang kaanib ng Iglesia ni Cristo. Pero kung saan man kayo nanonood sa ating live ngayon, sa iba't ibang bahagi sa ating bansa, o sa iba't ibang bahagi din na bansa, no? Mga OFW, pwede i-comment ninyo kung saan kayo nakabase ngayon para malaman natin kung saan nakaabot ang ating talakayan. No? So, paki-comment mga kapatid, lalo na sa mga OFW, yan, na nasa ibang bansa. So, kumusta? Sa lahat nating mga suking taga-subaybay, welcome po. Di natin layunin mga kapatid na siraan ang anumang pananampalataya, kundi ang kanilang pahayag, matagal na umano nating sinisiraan ang INC. Ang ating ginawa, ang pagsagot lamang sa matagal nilang tulig sa atake sa pananampalatayang Katoliko, at dahil sinagot natin, hindi ibig sabihin sinisiraan na. No? Sinagot natin batay sa mga aklat na pinagputol-putol nila. At kaya nga, yung mga kaanib ay pinagbawalan na kung maari, pinagbawalan na ng INC, di sila pwedeng sasagot sa akin. Bakit? Dahil kung sasagot sila sa akin, ito ang resulta. Magkabanggaan sila mismo. Si Miss Jupina, siya mismo ang naghamon. Sagutin mo ako, brother, ha? Sagutin mo ako. So, ang resulta, nagkabanggaan. At isang bisis lang, tinatalakay ako sa National TV ng INC, nila ni Ramel Parba noon, at ni Mr. Michael Sandoval. Pero iniiwasan na nila ako. Bakit? Dahil kung tatalakayin nila ako muli at sasagutin tulad sa ginawa nila kay Father Abi Arganyosa at kay Attorney Maruel, natatakot sila na mas maraming mga INC
na susunod at magsubaybay sa ating live. Tulad ni Miss Japina, napilitan sa pagsagot. Di ang resulta ay nagka-windang-windang na sa kapwa niya INC na si Shubalde. Sa argumento ko po, brother, sa Juan 1:18, wala pa daw nakakita, okay? Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Eh, sila ba talaga nakakita na ng Diyos Ama? Okay? Kahit kailan. Subalit, okay? Ano ba to? Naputol kasi. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sino po yung nagpakilala doon sa Diyos Ama? Hindi po ba yung Diyos Anak? Sino po yung Diyos Anak? Ang Panginoong Hesus po. Yan ang mga kapatid, siya ay anak ng Diyos. Hindi Diyos anak, mga kapatid. Oh, yan. So, baka di alam ni Miss Japina na ang salitang Diyos anak ay ipinagbabawal. Kaya nga, kahit ginamit itong salin na ito ng mga INC, mga kapatid, iniiwasan talaga nila ang Mateo Kapitulo 1, Juan Kapitulo 1:18. So, kung iniiwasan nila, kaya nga ang problema, hindi ang Biblia. Ang problema ay ang doktrina na ayaw tanggapin ang sinasabi sa Biblia. Bakit? Dahil salungat sa kanilang aral. Pero, binanggit ni Miss Japena. O, binubuko ang mga ministrong gumagamit ng saling ito. So, kung ang INC, mga kapatid, ay tapat sa kanilang doktrina na dapat nakasulat sa Biblia at ang nakasulat sa Biblia ay dapat paniwalaan. So, dapat panindigan nila yon. Pati ang Juan Kapitulo 1:18 sa salin na ito na ang salita ng buhay dahil mabasa dito na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos Anak. Taliwas yan sa kanilang Pasugo Magazine na sinasabing walang nakasulat sa Biblia ng Diyos Anak. Ang nakasulat ay anak ng Diyos. Kaya nga si Shubalde, yun din ang kaniyang pahayag, mga kapatid. So, ang ating Panginoon Jesucristo, ayon kay Miss Japina, hindi daw si Kristo ang Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Pakinggan natin, isa-isahin muna natin, mga kapatid. Ang talagang pinaniniwalaan po na Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan. So, disclaimer again, sabi ko nga po, nirerespeto ko po ang paniniwala ng bawat isa, pero dahil nga po syempre, kaanib ako sa Iglesia ni Cristo. Okay, nirespeto niya ang paniniwala sa bawat isa. So kung nirespeto mo ang paniniwala sa bawat isa, ibig sabihin, neutral ka. Pero kung nag-react ka sa aking pahayag, abay, hindi ka nagrespeto sa aking pahayag. Meron kang paninindigan, dala mo ang aral sa inaniban mong sikta, ang Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. So, talaga pong nakalakhan ko at aral po sa amin na si Kristo po ay hindi po siya ang Diyos, kung hindi anak po siya ng ating Panginoon Diyos. Oh, so ito'y salungat naman sa nauna ninyong napakinggan. Di ba? Ang nauna ninyong pakinggan sa kanya napakalinaw sa pagbasa niya sa salin na ang salita ng buhay, ano ang kaniyang binasa sa naturang salin. Eto, balikan natin. Sa argumento ko po, brother, sa Juan 1:18, wala pa daw nakakita, okay? Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Eh, sila ba talaga nakakita na ng Diyos Ama? Okay? Kahit kailan. Subalit, okay? Ano ba to? Naputol kasi. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sino po yung nagpakilala doon sa Diyos Ama? Hindi po ba yung Diyos Anak? Sino? Yan. Ang nagpakilala sa Diyos Ama ay ang Diyos Anak. Pero, sa kanya mismong pahayag, malinaw na salungat iyon sa nauna niyang binasa. Talagang pinaniniwalaan po na Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan.
Yung ibang mga Katoliko man naniniwala na ang pinaniniwalaang Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. So, disclaimer again, sabi ko nga po, nire-respeto ko po ang paniniwala ng bawat isa. Pero dahil nga po syempre, kaanib ako sa Iglesia ni Cristo, talaga pong nakalakhan ko at aral po sa amin na si Cristo po ay hindi po siya ang Diyos, kung hindi anak po siya ng ating Panginoon Diyos. So, natural, iyon ang aral ni Felix Manalo. Si Kristo hindi daw ang Diyos, kundi anak siya ng Diyos. Tandaan natin mga mahal na kapatid at sa lahat ng mga INC na nagsubaybay sa atin, ang pagiging anak ng Diyos ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi. Hindi ito pagtanggi sa kanyang pagka-Diyos. Sa Biblia, ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo ay tumutukoy sa kanyang kalikasan. Hindi sa pagiging nilikha o mas mababa sa Ama. Kaya kung sisilipin natin ang binasa ni Miss Japina sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18, itong salin na ito na ginagamit mismo ng mga ministro, ito ang mabasa natin mga kapatid. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, pinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. O yun ang binasa din Miss Japina. Kaya, dito pa lang mga kapatid, booking na sila sa kanilang matagal nang nilathala sa pasugo na ang mabasa sa Biblia ay anak ng Diyos, hindi mabasa sa Biblia ang Diyos anak. So, napakalinaw po sa salin na ito na ginagamit mismo ng mga ministro, Juan 1:18, malinaw na Diyos anak. No? Salita ng buhay. Salita ng buhay. Ang bugtong na Diyos anak, yon ang mabasa. So, kahit ang salin na ito ay ginagamit ng INC. Pero, iwan ko kung alam ba kaya nila na letra por letra mabasa sa salin na itong ginamit nila ang salitang Diyos anak. Kung si Kristo ay anak, ngunit hindi Diyos, bakit siya tatawaging Diyos anak sa salin na ginagamit nila? So, ang anak ng Diyos mga kapatid ay kapantay sa kalikasan ng Ama. Sa pagkaunawa nga sa mga Hudyo, alam nyo ba, because Bible must be interpreted according to the context in which it emerged, sa panahon ng mga Hudyo, ang anak ay may kaparihong kalikasan ng Ama. Kaya, nung sabihin ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30, ako at ang Ama ay iisa. Alang naman, nagiging iisa sila sa pagiging tao. Kaya, kung gagamitin din natin ang salin na ginagamit ng mga ministro, Amplified Bible, ako at ang Ama ay iisa, malinaw, iisa sa likas na kalagayan, nasa sa essence and nature, sa tinatawag na Amplified Bible. So, diyan napakalinaw mga kapatid. Nais niyang batuhin. Nais siyang batuhin ng mga Hudyo nang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa. Bakit? Kung ating ipatuloy ang pagbasa sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30, ang sabi ng mga Hudyo, ginawa mong Diyos ang iyong sarili. So alam ng mga Hudyo ang konteksto nang sinabi ng ating Panginoong Jesus, ako at ang Ama ay iisa sa Juan 10:30, kaya nais siyang batuhin. Dahil ano daw ang karugtong sa Juan 10:33? Ginawa mong Diyos ang iyong sarili. So maliwanag, naintindihan nilang ang pagkaanak ng Diyos ay pagkakapantay ni Ginoong Hesus sa Ama mismo. So, mali ang pahayag na si Kristo ay anak ng Diyos, kaya hindi siya Diyos. Ulitin ko, mali ang aral o ang kanilang itinuturo na si Kristo ay anak ng Diyos, kaya hindi siya Diyos.
Pero, tama ang nasa Biblia. Si Kristo ay anak ng Diyos dahil siya ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Di po ba, mga kapatid, naunang tinatalakay natin yan. Sino ang Antikristo? No? Nasa uploaded video na, pwede ninyong sundan. Okay, ituloy natin ang pahayag ni Miss Japina dito. Ayan. Ito nga po, meron po akong kaprasong talata na tawag dito, nababasahin po sa inyo. For example lang po ito. Taasan na ba? Okay. Ayan, sa Marcos 15:34. Ayan, correct me if I'm wrong po ha. Sa Marcos 15:34 ba to? Ayan. At nang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig. Eloi, Eloi, lama sabatchani. Na kung liliwanagin ang Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Okay? So, sabi po niya, Diyos ko, o Ama, bakit mo ako pinabayaan? So, ang paniniwala po kasi namin, yun po yung aral na binasa lang din naman po sa amin sa Biblia. Sa Bible, galing po sa Bible. Ayan, mga basher ko na naman eh. So, walang problema kung magbasa kayo galing sa Bible. Ang problema, kung tama ba ang unawa sa binasa nila galing sa Bible. Marcos Kapitulo 15:34, sumigaw si Jesus, Diyos ko, Diyos ko. Pero ito bang ebanghelyo na kadalasang ginagamit din sa mga INC para tutulan ang likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo na siya ay Diyos? Marcos 15:34, ito ba'y nagpatunay na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos? Hindi. Hindi ito ang matibay na batayan na ang ating Panginoong Hesus ay hindi Diyos. Bakit? Etong Marcos Kapitulo 15, versikulo 34 na ginagamit ng mga ministro at binasa ni Miss Japina, mga kapatid, ang talatang ito ay madalas na ginagamit talaga para sabihing hindi Diyos si Jesus. Ngunit, kapag binasa natin ang tamang konteksto sa Biblia, napakalinaw na hindi ito pagtanggi sapagkat Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sinabi ni Jesus sa unang talata ay nanggaling sa Awit Kapitulo 22. Sa Awit Kapitulo 22, isa itong mesiyanikong awit na naglalarawan sa pagdurusa at pagtagumpay ng Mesiyas. Handaan natin, sa kultura ng mga Hudyo, binabanggit ang unang talata upang ipaalala ang buong kabanata. So ang Awit Kapitulo 22 ay nagtatapos ito sa tagumpay. Hindi ito pagkabigo. So ipinakita ng ating Panginoong Hesus na siya sa Awit Kapitulo 22 ang Mesiyas na tinupad ang hula. Hindi na siya'y hindi Diyos. Yan talaga ang resulta pag litra por litra ang unawa. So, mali na sumigaw si Jesus, kaya hindi siya Diyos. Pero tama na sumigaw ang ating Panginoong Hesukristo dahil tinupad niya ang hula. Dinala niya ang kasalanan ng mundo at ipinakita ang ganap na pagkumbaba ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. So ang cross ay hindi patunay ng kahinaan ng Diyos, kundi pinakamalakas na patunay ng kaniyang pag-ibig sa tao. Okay, tuloy natin ang reaksyon ni Miss Japina. Galing po sa Bible mismo, hindi po galing lang sa ministro namin. Kung hindi sa Bible po, na kung bakit ako, for example, bakit ako bilang isang INC na paniwala ako na hindi talaga ang Panginoong Hesus natin ang talagang matatawag na Diyos, kung hindi anak po siya ng Diyos, dahil may tinawag siyang Ama. May tinawag siyang Ama. May tinawag siyang Diyos. Okay? So, kung tayo man po, for example, ako. Sandali muna. Bago yang sinabi niya kung siya umano,
Dito muna tayo sa kanyang pahayag. Si Jesus hindi ang Diyos dahil may tinatawag siya ang Ama. Oh. Dahil mabasa sa sinitas niya Marcos Kapitulo 15, versikulo 34 na ang ating Panginoong Hesus nagsabi, Diyos ko, bakit iniwan mo ako? Kaya ang konklusyon, hindi siya Diyos daw. So ang pahayag na Diyos ko, bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako pinabayaan? Hindi ito batayan at hindi ito patunay mga kapatid na hindi Diyos si Jesus. Sa lohika, hindi otomatikong nawala ang pagka-Diyos ng isang persona dahil siya ay tumawag sa Ama bilang Diyos. Nauna nating tinatalakay ang awit Kapitulo 22, Salmo, na katuparan, hindi patunay ng kawalan ng pagka-Diyos. Ang sigaw ni Jesus ay direktang sipi sa Salmo Kapitulo 22, versikulo 1. Isang mesiyanikong hula ito. So, ang Salmo Kapitulo 22, mga kapatid, kung ating basahin ang versikulo 16, tinusok ang kamay at paa. O, yun, hula yan. At kung basahin natin ang 18 sa Salmo Kapitulo 22, hinati ang damit sa pamamagitan ng palabunutan. O, nasa 18 yan. Salmo 22:18. So, may pagdurusa ng isang inusinting tao ang binanggit dito. So, therefore, ginamit ni Jesus ang talata upang ipakita na siya mismo ang katuparan sa naturang hula kaugnay sa Mesiyas. Hindi upang itanggi na siya ay hindi Diyos. Itanggi na siya ay Diyos. So, ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, kung ang argumento niya, hindi Diyos dahil tumawag sa Ama na Diyos, tandaan natin, ang Ama tumawag din sa ating Panginoong Hesus na Diyos. Baka maubusan sila ng Diyos at wala na silang Diyos. So, si Jesus, sabi, hindi Diyos dahil may tinawag umano na Diyos. Yon. Ang pagtawag ni Jesus na Diyos sa Ama ay bunga yan sa kanyang pagiging tao dahil dual natures ang ating Panginoong Hesus, both human and divine. So, bilang anak, siya ang nagpakilala sa Ama. Si Panginoong Hesukristo nagkatawang tao, di ba? Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14. So, bilang tunay na tao, patotoo at wasto na siya ay pinakilala niya ang Diyos Ama. Ang pagsigaw ng ating Panginoong Hesus, Diyos ko, ay hindi automatikong patunay mga kapatid na hindi siya Diyos, kundi patunay ng kanyang tunay na pagkatao. Kaya nga, balikan natin yung binasa mismo ni Miss Japina. Di po ba, mas mabuti siya lang mismo ang magbasa? Sa argumento ko po, brother, sa Juan 1:18, wala pa daw nakakita, okay? Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Sino ba talaga nakakita na ng Diyos Ama? Okay? Kahit kailan. Subalit, okay? Ano ba to? Naputol kasi. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sino po yung nagpakilala doon sa Diyos Ama? Hindi po ba yun Diyos Anak? Sino So yun, kung talagang iglesia ni Kristo kakaanib, dapat di mo yan banggitin dahil di yan aral ng INC. Kaya nga kahit ginamit ng mga ministro itong salin na ito, pilit nilang itinatago yung nakasulat sa Juan Kapitulo 1:18. So kung ang argumento mga kapatid ay si Jesus ay hindi Diyos dahil tinatawag niya ang Ama na Diyos, kung gayon, babagsak din ang pagka-Diyos ng Ama. Bakit? Dahil tinatawag din ng Ama ang anak na Diyos. Tingnan niyo. Silipin niyo
Napakalinaw ang patunay sa kasulatan. Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8. Di ba? May mabasa diyan. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. So, dito ang Ama mismo ang nagsalita at direktang tinawag niya ang anak na Diyos. So kaya, kung gamitin natin ang lohika at susuriin nating mabuti mga kapatid, kung hindi Diyos si Jesus, dahil tinatawag niya ang Ama na Diyos, hindi rin dapat Diyos ang Ama. Bakit? Dahil tinatawag niya ang anak na Diyos sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 18. Di po ba? Pero may magandang analogy dito si Miss Japina. Anong analogy niya? No? Ako, pinaniniwalaan yung Diyos. Si Japina, pinaniniwalaan yung Diyos. Pero may tinatawag akong ama. Ibig sabihin, may mas nakakataas sa akin at may lumalang sa akin. Yon. Maliban na ito yung request ni Bro John Ray na sagutin, pero di pa natin nasagot punto por punto talaga itong argumento ni Japina. Kaya sa unang pagkakataon, ating sinagot ito. May analogy siya mga kapatid. Ang analogy niya, si Japina daw ay tinatawag na Diyos, ngunit may kinikilala si Japina na Diyos. So, ibig sabihin, may mataas pa sa kanya. Tama ba yan na argumento? Hindi yan tama na analogy. May tinatawag na category mistake at maling paghahambing. Bakit maling paghahambing? Yung tinatawag na false analogy. Bakit? Ang paghahambing sa tao, of course, si Japina isang tao. At sa ating Panginoong Hesukristo, hindi yun patas. Bakit? Si Japina ay tao lamang. Kahit pa tawagin siyang Diyos sa analogy niya, sa simboliko o papuri na paraan, hindi siya Diyos ayon sa kalikasan. Natural lang na may kinikilala siyang mas mataas pa at yon ang Diyos. Pero si Jesus ayon sa aral ng Kristyanismo ay Diyos sa likas na kalikasan, ngunit nagpakababa, nagkatawang tao, kaya't ang kanyang pagtawag sa Ama bilang Diyos ay mula sa kaniyang pagiging tao. Hindi patunay na siya'y mas mababang uri ng Diyos. Iba ang tao na tinatawag na Diyos sa Diyos na nagkatawang tao. Diba? So, mali talaga. Ngayon, ano pa ang pahayag niya? Isa-isahin natin ito. Di ba? So may tinawag siyang ama at may tinawag siyang Diyos. Ibig sabihin, hindi siya ang ama, hindi siya ang Diyos. Ayan, mawalang galang na po Ato lang po ay... So, mawalang galang sasagutin natin. Si Jesus hindi ang ama. Hindi siya ang Diyos. Ang tamang sagot ayon sa turo ng Kristyanismo. Totoo, si Jesus ay hindi ang ama. Pero mali na sa makatuwid, hindi siya Diyos. Patunay sa banal na kasulatan na si Jesus ay Diyos kahit hindi siya ang Ama. Tinatawag siyang Diyos ng Ama mismo. Di ba? Nabasa natin sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8, kahit ba babasahin ninyo. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong luklukan, O Diyos. Sino ang nagsabi? Ang Ama ang nagsalita. Anak ang tinatawag na Diyos. Napakaliwanag dyan mga kapatid. Okay. So, ituloy natin si Miss Japina. Disclaimer, paliwanag ko lamang po about sa aking kaalaman. At natutunan po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ayan. Kasi nga di siya ang tunay na Diyos, kundi ang Ama lamang. Ayan. Okay, so, yan. Napakalinaw yung napakinggan din niyo. No? Paliwanag umanaw sa natutunan niya sa INC.
Tama ba na sinabi niya si Jesus hindi ang Diyos, kundi ang Ama lamang? Una, mali ang aral na Ama lamang ang tunay na Diyos at hindi Diyos si Jesus. Hindi ito turo sa Biblia na Ama lamang, Father alone, ang tunay na Diyos. Wala ka mabasa dyan. Tunay na sinasabi sa Biblia na ang Ama ay Diyos, Juan Kapitulo 17, versikulo 3. Pero hindi sinasabing siya lamang ang Diyos, di ba? Ibig sabihin, dagdag ng pwede ni Miss Japena ang salitang lamang. Walang talata na nagsasabing Ama lamang ang Diyos at hindi Diyos ang anak, di ba? Oh. So, malinaw na tinatawag na Diyos si Jesus sa Biblia. Kung ang pagiging tunay na Diyos ay ibinatay kung sino ang tinawag na Diyos, edi, papasa ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Halimbawa, Hebreo Kapitulo 1:8, napakалinaw. Kahit tingnan natin sa iba't ibang salin na ginagamit nila, ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan o Diyos. Ama ang nagsabi niyan. Juan Kapitulo 20:28, si Santo Tomas, ang sabi niya, tinawag niya ang ating Panginoon Jesucristo, Panginoon ko at Diyos ko. Kahit pa sabihin nila, nagulat si Tomas. Bakit? Tinanggihan ba yan ng ating Panginoon Jesucristo? Ikinorek ba ng ating Panginoon Jesucristo na mali si Tomas? Juan Kapitulo 1, versikulo 8. Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Ang salita ay Diyos. Juan Kapitulo 1, versikulo 14. At ang salita ay naging tao. So, tanong, kung tinatawag na Diyos ang anak, paano hindi siya Diyos? Di ba? Oh, tuloy natin mga kapatid ang argumento ni Miss Japina. Kaya sa mga bibigay po sa akin dito ng talata, mga kapatid, kung magagawa nyo po, isulat nyo na dyan at nung babasahin ko na lang, hindi ko nahahanapin kasi pag hinanap ko, hahaba yung live ko. Kaya buti na lang, hindi na uso ang handog na sinusunog kasi mahal na ang karne ngayon. Matrix, may galaw shoutout, ayan. Si Kay Buloy ay appointed son of God daw. Ayan. Di ba? Mas naging makapangyarihan pa siya kay Jesus. Appointed son of God. Si Felix Manalo, anghel siya. Di ba? Okay? So, pakinggan po muli natin. Nasaan na ba yun? Dali po Ayan. Yun lang po ay example ko, yung binasa ko sa inyo. Ayan. Bakit naman po Roma 16:18? Talagang paghahanapin nyo pa ako no? Sige, sandali mo na. Meron pa siyang Sasabihin na naman po ng mga basher natin dito, ang tagal-tagal mo magpaliwanag, kayo na po mag-live dito, ha? English po, ayan. Ay, malayo naman po yung i-comment mo dyan sa topic natin, kapatid na Justin. Oo, yung magbatian kayo ng mga banal na halik, hindi po yan yun Ang pinapaliwanag ko po dito, kung paano sa loob ng INC ay ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi po siya talaga ang kinikilala nating Diyos, kung hindi ang Panginoon na lumikha ng mundo, lumikha ng tao at lumikha sa ating Panginoong Hesukristo sa sinapupunan kung saan man siya nanggaling, di po ba? Okay, dito, mag-react tayo sa pahayag na ito na si Jesus hindi ang kinikilalang Diyos ng INC, kundi ang Diyos na kinikilala ay yung lumikha sa lahat. So, ang ganitong lohika mga kapatid ay hindi talaga tumutugma sa kabuoang turo sa banal na kasulatan. Bakit? Ang banal na kasulatan, ang Biblia ay malinaw na nagsasabi na ang anak ay bahagi sa paglikha. Kaya't hindi maaaring ilagay ang ating Panginoon Jesucristo sa antas ng nilalang lamang. Ang anak ay tahasang
inilarawan sa banal na kasulatan bilang lumikha. Tingnan nyo. Basahin niyo ang Juan Kapitulo 1, versikulo 3. Di ba mabasa diyan? Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. At kung wala siya, ay walang anumang nilikhang naganap. Juan Kapitulo 1, versikulo 3 yan. So kung ang batayan ng pagiging tunay na Diyos ay ang pagiging lumikha, manlilikha, abay, malinaw na pasok dito ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat wala ni isang bagay na nilikha na hindi dumaan sa ating Panginoong Hesukristo. Pinatunayan ito ng Ama mismo na ang anak ang lumikha. Tingnan niyo ang Hebreo Kapitulo 1, versikulo 2. Sa pamamagitan ng anak, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. So mas malinaw sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 10. Ikaw, Panginoon, pasimulay, inilagay mo ang mga pundasyon ng lupa. So ang talatang ito ay tahasang inaangkop sa anak. Hindi lamang sa ama. Di ba? Okay, tuloy natin ang pahayag ni Miss Japina. Kaya't maging handa rin naman kayo dahil darating ang anak ng tao na hindi nyo inaasahan. Ayun. Sa Mateo 24:44. Ayan. Sabi daw po dito, kaya't maging handa rin naman kayo dahil darating ang anak ng tao na hindi nyo inaasahan. Anak ng tao. Unsa man Unsa man na. Bisaya pala ito si Miss Japina, no? Anak ng tao, unsa man na. Ang binasa niya, Mateo 24:44. Si Jesus, anak ng tao. So, si Jesus ay tinatawag na anak ng tao. Mateo 24:44 siya mismo ang nagbasa diyan. Kaya, ibig ba sabihin kung may mabasa na siya ay anak ng tao, ibig ba sabihin hindi siya Diyos? Maling konklusyon niyan. Bakit? Ang pagtawag kay Jesus bilang anak ng tao, hindi yan patunay na siya hindi Diyos. Sa katunayan, ito ay makapangyarihang titulo talaga na may ugat sa pagka-Diyos, mga kapatid. Kung tingnan natin ang banal na kasulatan, dahil ang titulong anak ng tao, yun ay mula mismo sa aklat ni Propeta Daniel sa Daniel Kapitulo 7. Isang makidiyos na persona yan. Anong mabasa? Kung tingnan ninyo ang Daniel Kapitulo 7, versikulo 13-14. Diyan makita natin na may dumating na parang anak ng tao. At kung ituloy natin pagbasa, binigyan siya ng kapamahalaan, kaluwalhatian at kapangyarihan. At siya ay maglilingkod ng lahat ng bayan. Diyan ang titulo, Daniel 7:13-14. Yun ang dapat tandaan natin. Binigyan siya ng walang hanggang kapangyarihan. Lahat ng bayan ay maglilingkod. Ibig sabihin, sumasamba sa kanya. Ang pagsamba para lamang yan sa Diyos. Kaya, nang gamitin ni Jesus ang titulong ito, anak ng tao, inaangkin niya mga kapatid, ang pagkakilanlan. Diyan sa Daniel Kapitulo 7, versikulo 13 hanggang 14. Inaangkin mismo ni Jesus ang makadiyos na otoridad ng anak ng tao. Bakit? Tandaan ninyo. Sa Mateo Kapitulo 9:6, may kapangyarihang magpatawad sa kasalanan ang anak ng tao. Di ba? Sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 8, ang anak ng tao, Panginoon ng Sabath. Sa San Mateo Kapitulo 25, versikulo 31, ang anak ng tao, hahatol sa sanlibutan. Ang mga ito ay hindi gawain
ng nilalang. Hindi gawain ng hindi Diyos. Ito'y gawain ng Diyos. So tanong, bakit tinawag si Jesus? Tinawag ng ating Panginoong Hesus ang kanyang sarili na anak ng tao. Hindi upang itanggi ang kanyang pagkadiyos, kundi upang ipakita na siya ay tunay na tao, may laman at may dugo. Siya ang Mesiyas sa hula ni Propeta Daniel. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Okay. Naguguluhan daw umano si Japina. Balik natin naguguluhan daw siya. Kinikilala nating Diyos kung hindi ang Panginoon na lumikha ng mundo, lumikha ng tao at lumikha sa ating Panginoong Hesukristo sa sinapupunan kung saan man siya nanggaling, di po ba? Kaya't maging handa rin naman kayo dahil darating ang anak ng tao na hindi nyo inaasahan. Ayun. Sa Mateo 24:44. Ayan. Sabi daw po dito, kaya't maging handa rin naman kayo dahil darating ang anak ng tao na hindi nyo inaasahan. Anak ng tao. Ang sama na, oy. Anak ng tao, unsa manaoy. Sa di makaunawa ng unsa manaoy sa Cebuano, ano ba yan? So, naguguluhan si Miss Japina sa pagtalakay nitong anak ng tao. Pero kung susuriin natin mabuti, ang anak ng tao ay hindi simpleng tawag sa tao lamang. Ang anak ng tao ay terminong mesianiko ito. Hindi ito tumutukoy sa pagiging tao lamang. Ulitin natin, Daniel Kapitulo 7, makita natin ang anak ng tao ay dumurating sa ulap ng langit. Ay di yan magawa ng tao lamang, di ba? Binibigyan ng kapangyarihan, kaharian, at pagsamba sa lahat ng mga bansa. Mga katangian itong tanging Diyos lamang ang may karapatan, di ba? So, ang kalituhan ni Miss Japina na sabi niya, unsa manaoy, ay bunga sa literal at mababaw na pagbasa. Ang anak ng tao ay titulo ng kapangyarihan at pagkamisiyas. Hindi ito ebidensya laban sa pagkadiyos ng ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, hindi problema ang termino. Ang problema, ang maling unawa at hindi naintindihan yung binabasa. Tuloy natin. Naguguluhan po ako sa sa pinapasan yung sa pinapasan yung mga pasensya na po mga kapatid, tuloy ko na lang to, ha? Ang kulto, hindi po masama. Panampalataya o doktrina na kadalasan tinuturing na hindi pangkaraniwan o hindi sa pangalan niya. Susuwagan siya dito sa pahayag niya. Pero magkatulad sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Di naniniwala sa Holy Trinity. Pero si Pastor Apollo Kibuloy naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ngunit nagiging appointed sa of God siya. So, ang Iglesia ni Kristo, di talaga naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Isa kong reliyon. Ito po kahit po ako hindi magbasa ng Bible, hindi po ba't may palabas na... Sandali. Narinig ba ninyo yung sinabi ni Miss Japina na kahit siya hindi nagbasa ng Bible? Ang kulto, hindi po masama. Panampalataya o doktrina na kadalasan tinuturing na hindi pangkaraniwan o hindi sa pangalan niya. Susuwagan siya dito sa pahayag niya. Pero magkatulad sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Di naniniwala sa Holy Trinity. Pero si Pastor Apollo Kibuloy naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ngunit nagiging appointed sa of God siya. So, ang Iglesia ni Kristo, di talaga naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Isa kong reliyon. Ito po kahit po ako hindi magbasa ng Bible, Dito muna. Mag-react tayo. Narinig nyo naman yan. Pangalawang bisis natin yan inulit na kahit umano siya hindi nagbasa ng Bible. Tama ba yan? Inaamin
Miss Michelle Japena bilang INC member na hindi siya nagbasa ng Biblia. Kung inaamin niya, at talaga namang na tunghayanin niyo, na si Miss Japena bilang miyembro ng INC hindi daw nagbasa ng Biblia, malinaw na may malaking problema sa kredibilidad ng kaniyang mga pahayag ukol sa pananampalataya at ukol sa doktrina. Bakit? Walang karapatang magturo kung hindi ka nagbasa sa Biblia. Paano ka magbigay ng matibay na argumento laban sa paniniwala ng iba kung hindi mo mismo binabasa yung doktrina kung saan yun ang pinagbatayan ninyo diyan sa Biblia? Tandaan natin ito, ang opinion ay hindi nakabatay sa personal na pagbabasa ng Biblia, mga kapatid. Hindi biblical position, kundi itinuturo yung tamang paniniwala dapat, di ba? So, inaamin niya na hindi siya nagbasa ng Biblia. Yun ay pag-amin ng kakulangan sa kaalaman. Inaamin, di binasa ang Biblia. So, ibig sabihin, kung inaamin niya, hindi binasa ang Biblia, pagwasak yan sa kredibilidad ng kaniyang rebuttal sa akin. Dahil Biblia ginagamit natin. So, at ang opisyal na aral, at patunayan ng kaniyang paniniwala, na yung kaniyang paniniwala, lalo na sa pagiging kaanib sa INC, ay hindi bunga sa sariling pagsisiyasat, kundi itinaminim lang diyan sa kanya mismo. Mga kapatid, hindi sapat ang pagiging miyembro sa isang relihiyon kung ang Biblia mismo ay hindi mo binabasa. Di ba? Pero, ano yung karugtong? Kahit hindi siya nagbasa umano ng Biblia, ano daw? Hindi po ba't may palabas na kung paano pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo at nung nakapako sa Diyos, ay sa krus. Di po ba nung nakapako siya, may tinawag siya, di ba? Sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Di po ba? Correct me if I'm wrong, may mga ganun po, di ba, na sinabi ang ating Panginoong Hesukristo. Kung may tinawag siyang Ama, ibig sabihin, meron talagang, kumbaga ay lumalang sa kanya, no? Hindi ka na sumus... O yun, dito mag-react muna tayo mga kapatid, no? Malinaw naman yon na sinabi niya hindi siya nagbasa ng Biblia pero binanggit niya, di ba may pelikula? Abay, inaamin niya hindi nagbasa ng Biblia pero ang nagiging batayan sa kaniyang rebuttal dito ang pelikula, yung palabas. Mali ang paggamit ng pelikula bilang pangunahing batayan ng doktrina sa pagtalakay. Bakit? Ang pelikula ay interpretasyon ng tao. Hindi yan otoridad sa pananampalataya. Kung inaamin na hindi ka nagbasa ng Biblia, ngunit umaasa ka sa pelikula, abay, malinaw na sekundaryo lamang ang source ng paggamit sa Biblia, una yung pelikula. Ang pelikula ay dramatization yan. Samantalang, ang Biblia, yon ay pamantayan. Pero hindi tayo, Bible alone as Catholic, di ba? Okay, tuloy natin. Ano daw ang nasa pelikula? Ang tunay kasi pananampalataya sa Biblia, hindi naniniwala sa tradisyonal. So, ang tunay na paniniwala ang tunay na aral daw, ayon sa Biblia, Ayan, sabi mo Kuya Conrad, mas maganda pa pala ang Muslim. Sabi ko nga po, ano man ang paniniwala natin, irespeto lamang. Yun. Bago niyang anong paniniwala natin, respeto. So, yung binanggit niya na sumigaw ang ating Panginoong Hesus, Diyos ko, nauna natin yang nauna natin yang sinagot, no? Mga kapatid. So, yung binanggit ni Miss Jopina na may lumalang kay Jesus, napakinggan niyo, may lumalang daw kay Jesus. Kaya, tinawag niya ang Ama na Diyos. Lilinawin natin ito.
ang pagtawag ni Jesus sa Diyos bilang Ama ay hindi patunay na siya ay nilalang. Ipinakita, mga kapatid, ang relasyon mismo, hindi ang pinagmulan ng kaniyang pagkadiyos. So, ang ating Panginoon Jesucristo ay anak ayon mismo sa kaniyang pagkadiyos. Hindi nilikha o hindi siya nilalang. Sinabi yan sa kasulatan. Kung tingnan natin ang Juan Kapitulo 1, versikulo 1, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay Diyos. At tingnan natin ang Juan Kapitulo 1:14, at ang salita ay naging tao. Hindi sinasabing nilalang ang salita, kundi naging tao. Kung nilalang si Jesus, hindi siya maaring umiiral sa pasimula, di po ba? Oh. So, ang ating Panginoong Hesus, tandaan natin, ang Diyos mismo ay walang pasimula. Pero, ang ating Panginoong Hesus ba, may pasimula ba siya? Walang pasimula ang Diyos anak ayon sa kasulatan. Ayon sa Biblia, napakalinaw na umiiral na si Jesus bago pa man ang lahat. Juan Kapitulo 1, versikulo 1, sa pasimula ang salita. Ang salita ay Diyos, di ba? Kung sa pasimula ay nandun na ang ating Panginoon Jesucristo, hindi siya nagsimula sa pasimula. Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 3, lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at walang anumang ginawa na hindi sa pamamagitan niya. Kung lahat ng nilikha ay ginawa sa pamamagitan ni Jesus, hindi siya kabilang sa mga nilikha. Kung tingnan natin ang Colossus Kapitulo 1, versikulo 16-17, siya ay bago pa sa lahat. Ang salitang bago pa ay nangangahulugang walang simula, di po ba? So, ang simula ni Jesus ay bilang tao, hindi bilang Diyos. Ang INC, argument ng INC, mga kapatid, na nakatingin lamang sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo, Juan Kapitulo 1, versikulo 14, ang salita ay naging Diyos, hindi nagsimulang umiiral ang salita, naging laman lamang ang salita. Halimbawa, ang isang hari na nagsuot damit manggagawa. Kung ang isang hari nagsuot damit ng manggagawa, hindi ito nagtanggi sa kanyang pagiging hari. Ganon din ang ating Panginoon Jesucristo. Nag-anyong tao. Pero nung nag-anyong tao siya, napakalinaw Pilipos 2:6, hindi yan nagtanggi sa kanyang pagkadiyos. Di ba? Okay. Tuloy natin. Po natin at ito pong live natin na to ay sumasagot lang tayo dito sa kadibate nung ating nire-reactionan. Ang Diyos ay walang pasimula, pero ang ating Panginoong Hesukristo ay may pasimula. Ayan, sabi po ng ating kapatid dito. Yung pagkatawang tao niya, yun ang pasimula. Nauna natin ang tinatalakay. Tuloy lang natin. Nagbasa pa siya. Sige po, mag-comment lamang po kayo dyan. Magbigayan kayo ng komento nang malinawan tayo. Pero hindi nyo kailangan po mag-away-away, ha? Hindi naniniwala sa tradisyonal o therefore biblikal. Na ibalik natin sa kanila ang argumentong ito, mga kapatid. Halimbawa, hindi ba tradisyon ng Iglesia ni Cristo Salamat, na tuwing bro. kaarawan ni Felix Manalo ay pinagdiwang nila? Biblikal ba yan? Hindi ba tradisyon ng Iglesia ni Cristo na tuwing araw ng kamatayan ni Felix Manalo ay ipinagdiwang din nila kahit kailan? Ano naman po yung argumento mo doon, brother? Kung pinagdidiwang po ang kaarawan at kamatayan ng aming pong sugo o unang tagapamahalang pangkalahatan, ay yun po, para sa akin ay masasabi ko na, kumbaga, sa pamilya natin, di ba, pag may pumanaw, di ba, inaalala natin. At saka, syempre po, siya po yung nagtatag ng INC, di po ba? Nako, delikado.
Hindi aral ng INC na si Felix Manalo ang nagtatag. Itinanggi nila yan kahit man ay nasa SEC registration. Pero malinaw. Si Miss Japina mismo nagpasubo dito. Si Felix Manalo daw ang nagtatag ng INC. So, ano daw ang problema kung ang birthday ni Felix Manalo ay ipinagdiwang nila, sugo at tagapagtatag nila yan? Kung ang birthday, alam nyo, ang panindigan ng INC, ang birthday ipinagdiwang, hindi doktrina daw yan ng INC. Kung hindi doktrina, hindi din yan tradisyon dahil alam nyo naman na ang INC hindi sang-ayo ng tradisyon dahil ang tradisyon ay tradisyon ng tao, hindi aral ng Diyos umano. So, kung ayaw ng INC ng ang birthday ay doktrina at tradisyon, bakit ito taon-taon nilang ginugunita? Lalo na ang kaarawan at ang kamatayan ni Felix Manalo. Kung hindi doktrina, hindi tradisyon, ano yon? Di ba? Ibig sabihin, hindi birthday ang issue dito, kundi ang consistency sa turo. Itinuturo ng INC, mga kapatid, na ang birthday ay hindi doktrina. At ang tradisyon, di pwede, dahil ang tradisyon gawa ng tao. So, ibig sabihin, kung hindi doktrina, hindi din tradisyon, hindi dapat yan ipinagdiwang. Di ba? Ipinagdiwang ang kapanganakan ni Felix Manalo. Ginugunita pati na ang kanyang kamatayan, di ba? May programa pa sila. May aral sila. Taon-taon ginugunita nila yan. So, pagkatapos sinasabing, hindi yan tradisyon namin. Ipinagdiwang lang namin, pero hindi yan tradisyon. Anong tawag niyan? Tuloy natin. Maalala man po natin ay hindi naman po siguro masama, no? Ano po ba yung logic mo doon? Hindi ko po maintindihan. So di niya na maintindihan ang logic ko umano. Okay, balikan natin yung pahayag niya na malinaw na may kontradiksyon na naman na pahayag dito dahil sabi niya si Felix Manalo ay tagapagtatag ng INC. Pero yung mga ministro ni Felix Manalo nanindigan at sinabi nila na si Felix Manalo hindi tagapagtatag ng Iglesia ni Cristo kundi instrumento lamang siya, sugo lamang siya umano sa Diyos. Pero narinig natin Miss Japena, na si Felix Manalo ang tagapagtatag ng Iglesia ni Cristo. May problema na naman. Hindi maaring parehong tama itong dalawang pahayag na ito. Kung hindi tagapagtatag si Felix Manalo, ibig sabihin mali si Miss Japena. Kung tagapagtatag si Felix Manalo, mali na naman ang mga ministro ni Felix Manalo. Isa lang ang pwedeng totoo. Di po ba? Okay, tuloy natin ang reaksyon ni Miss Japina. Sa unang pagkakataon pa, mga kapatid, natin sinagot ito punto por punto talaga. Yeah? Okay, tuloy natin. Hindi po ba tradisyon yan? Parang di yata nila alam kung ano ang tradisyon. Halimbawa, magbalasang gabi. Ang tradisyon pala, yung magwalis ng gabi. Hindi po pinagdiriwang kung hindi inaalala lamang po. Ayan, tama po ba ako? Nako. Ibang problema na naman yan. Bakit? Hindi daw ipinagdiriwang pero inaalala lang. Tama ba yon? Hindi ipinagdiriwang? Inaalala lamang? Luhika ba talaga yon, mga kapatid? Hindi ipinagdiriwang. Inaalala lamang. Ang pahayag na hindi ipinagdiriwang ang kaarawan at kamatayan ni Felix Manalo, kundi inaalala lang, ay salitang iniba. Pero, ang gawain ay pareho, di ba? Pagdiriwang versus pag-alala. Parehong may seremonya yan.
Kung ito'y inaalala lamang, bakit may nakatakdang pizza taon-taon? May espesyala programa, may mga paghahanda, may mga mensahe, may mga parangal. Mayroon pang medalya noon pa ni Felix Manalo. May pagbibigay din ng personalidad ni Felix Manalo. So sa praktika mga kapatid, iyan mismo ay definition ng pagdiriwang. Ang pagkakaiba lang, yung terminolohiya. Di po ba? Okay. Tuloy natin ang ating pagtalakay dito. O, yan. Ang tradisyon. Halimbawa, magbalasang gabi. Ang tradisyon pala, yung magwalis ng gabi bawal. Hindi yan apostolic tradition, kundi tinatawag yan superstitious beliefs. At yun ang ipinagbabawal ng simbahan katoliko din. Ayun, yun po yung sinasabi kong ibubulgar niya. Ito po ba'y pagbubulgar pa o naiintindihan nyo din po mga mahal nating manunood at kapatid sa Iglesia Katolika? Ayan. Yun po ay tinatawag na, ano sabi niya, ano yun? Si Felix Manalo, ay ipinagdiwan din nila. Kahit Pakinggan niyo po, pakinggan niyo hindi po. ba tradisyon yan? Parang di yata nila alam kung ano ang tradisyon. Halimbawa, magbalasang gabi. Ang tradisyon pala, yung magwalis ng gabi bawal. Hindi yan apostolic tradition, kundi tinatawag yan superstitious beliefs. At yun ang Okay, prestigious belief. Prestigious. Ang binanggit ko, superstitious beliefs. Ang binanggit at isinulat naman Miss Japina, Belief. prestigious belief. Oh. Ang layo, di po ba? Prestigious belief versus superstitious belief. Pamanhiin. Maling pagbigkas, maling pagbaybayan. Ang tamang termino sa English, superstitious belief. Hindi po prestigious belief. Superstitious, ito'y may kinalaman sa tinatawag na pamanhiin. Yung paniniwalang walang sapat na batayan at walang ebidensya. Hindi naayon sa turo ng simbahang Katoliko. Yung salitang prestigious beliefs, hindi yan umiiral kahit sa Standard English Dictionary, di ba? So, fallacy ang paggamit ng termino. Ang ginawa ay isang uri ng tinatawag na appeal to sophistication, mga kapatid. Bakit? Ginawang mukhang, ayoko na lang. Para bang gusto lang ipalitaw na alam talaga niya. Pero ang layo naman, di ba? So, yung termino, iniiba. Napakalinaw naman ang pagbigkas ko. Superstitious beliefs versus prestigious belief. Okay. Ituloy natin mga kapatid, ituloy natin. Okay? Ang pagwawalis po pala ng gabi o tinatawag sa Tagalog na pamanhiin, sa Katoliko daw po ay bawal din, sabi ni brother ha, ito po yung nagsasalita. Ayan, ito po yung nire-reaction na natin. Sabi po niya, ang pamanhiin ay, tawag po sa English ay prestigious belief. Okay? Prestigious belief. So, bawal din daw po pala to sa Katoliko. Ang pamanhiin, imposible naman kung di niya alam ang term sa English. Hindi yan prestigious belief. Ang pamanhiin ay superstition. Superstitious belief. Actually, nung napanood ko po itong video na to, ngayon ko lang po nalaman na bawal po pala ito sa Katoliko po. So, at least, alam na niya, no? Na ang pagkakaroon ng aral kaugnay sa pamanhiin, bawal talaga yan sa aral ng simbahang Katoliko. No? Catechism of the Catholic Church, number 2138, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. So, tuloy natin siya. Ano ang kanyang komento dito?
Kasi akala ko po, ang mga Katoliko naniniwala talaga doon dahil yun nga, no, iba't iba tayo ng paniniwala Maraming na biktima sa maling akala. ay hindi bawal. Pero dito sa sinasabi ng debater po ng Katoliko o ng ito nga po ay pinagbabawal din daw po sa inyo. Tanong ko po, pinagbabawal po pala sa inyo. So bakit ang dami pala ng mga kapatid natin sa Katoliko na siguro hindi alam na pinagbabawal? Tanong ko lang po, hindi po ba nagsisimba? Okay, kung ikay nagsisimba sa INC, di po ba bawal banggitin sa INC na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos anak? Di ba? Pero bakit hindi mo yan alam? Kung nagsisimba ka, bakit binanggit mo? Sa argumento ko po, brother, sa Juan 1:18, wala pa daw nakakita, okay? Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Sila ba talaga nakakita na ng Diyos Ama? Okay? Kahit kailan. Subalit, okay? Ano ba to? Naputol kasi. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sino po yung nagpakilala doon sa Diyos Ama? Hindi po ba yun Diyos Anak? Sino? Yan. Hindi yan aral ng INC. Di mo ba alam na ang salin na ito na ginagamit ng ministro pero iniwasan nila yung binasa mo? Pero binasa mo, isinapubliko mo. So, ganon din ang tinatawag mong prestigious, yung superstition belief, di ba? Ang pagkakaroon ng maraming Katoliko, hindi alam, lalo na hindi alam yung aral, kaugnay sa pamanhiin, ay hindi yan patunay na pinapayagan ng simbahang Katoliko. Tulad sa pagbanggit nimo sa Juan 1:18, hindi yan ibig sabihin pinapayagan ka ng mga ministro yan dahil binanggit mo. O balikan natin ang pamanhiin. So, yung mga Katoliko na hindi alam ang katuruan na bawal pala ang pamanhiin, ang kahulugan diyan sa katisismo mismo ng simbahan at pananampalatayang Katoliko, ibig sabihin, hindi nila pinag-aralan ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko. Kaya, kung hindi nila yan pinag-aralan, hindi nila alam, hindi din isinabuhay. Di ba? At hindi yan ibig sabihin na kamalian ng simbahan at kamalian ng doktrina ng simbahan. Dahil alam naman natin, mayroong mga tinatawag na nominal Catholic. Tulad sa pagbanggit natin, ang pagtalakay natin kahapon ang artistang si Victor Nere, di ba? Matagal na siyang gustong masagot talaga ang kanyang mga katanungan. Ang problema lang, doon siya nakalapit sa INC. Oh. So may tinatawag na nominal Catholic, mga Katoliko lamang sa pangalan. Mga lukewarm Catholic. Pero mayroong mga tinatawag na practicing Catholic, aktibong nagsasabuhay sa aral ng simbahang Katoliko. So ang pamanhiin ay kadalasang nananatili sa mga tao na naniniwala sa pamanhiin. Lalo na yung hindi mga nagsisimba, hindi nangungumpisal, at kahit nga sa mga nagsisimba at mga nangungumpisal, lalo na pag New Year, daming mga pamanhiin, di ba? So, mas naniniwala sila sa tinatawag na may mga Katoliko talagang naniniwala sa mga tinatawag na tradisyong kultural kaysa doktrina at aral ng simbahang Katoliko. Hindi yan kasalanan ng simbahan kung hindi sinusunod ang itinuturo ng simbahan, di ba? Okay. Tuloy natin ang sabi ni Miss Japina. Dito. Okay. Mawalang galang na po. Kasi kung nagsisimba o talagang nakikinig ng aral pagka kayo ay nagtuturo, dapat alam nila yon. Dapat po sinusunod yung utos na bawal pala na maniwala doon sa at yung maniwala doon sa pamanhiin na yon o yung tinatawag na prestigious belief. Di po ba? Hi hello Pinoy Commentary, shout out po. Hindi po si Ka Felix ang nagtatag ng iglesia ko. Oh, ayan.
may nag-comment, balikan natin yan, may nag-comment na sa kanya dahil sinabi niya kasi na si Felix Manalo ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo, di ba? Inaangkin mo na Iglesia ka, pero alam mo ba na ang opisyal na aral ng Iglesia ni Cristo, nanindigan sila na hindi si Felix Manalo ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo? Pero binanggit mo sa channel mo yan. Ganon din ang pamanhiin. May mga Katoliko, totoo talaga, na kahit ipinagbabawal ng simbahang Katolika ang pamanhiin, maraming mga Katoliko na hindi ito alam, lalo na sa mga hindi nagsisimba at hindi nag-aaral sa pananampalatayang Katoliko. Pero, ang katotohanan ay talaga mga kapatid, meron ding nagsisimba. Pero, kahit sila nagsisimba, tumatangkilik pa rin sa mga pamanhiin, lalo na pag New Year, ang daming mga superstitious beliefs. Di ba? So, ang kamangmangan ng mga kaanib, ng ilang mga kaanib, ay hindi ito nangangahulugan sa pagkawalang bisa sa tamang aral ng simbahang Katoliko. Hindi sinusukat ang katotohanan ng aral sa dami ng sumusunod, kundi kung ano talaga ang itinuturo ng simbahang Katoliko. Okay, balikan natin. May nag-comment sa kaniya na si Felix Manalo daw, hindi founder. Actually, nung napanood ko po itong video na to, ngayon ko lang po nalaman na bawal po pala ito sa Katoliko po. Kasi akala ko po, ang mga Katoliko naniniwala talaga doon dahil yun nga, iba't iba tayo ng paniniwala, ay hindi bawal. Pero dito sa sinasabi ng debater po ng Katoliko, o ng, ito nga po ay pinagbabawal din daw po sa inyo. Tanong ko po, pinagbabawal po pala sa inyo. So, Yes, pinagbawal talaga yan. bakit ang dami pala ng mga kapatid natin sa Katoliko na siguro hindi alam na pinagbabawal? O, tulad sa ang pagiging founder ni Felix Manalo, hindi yan aral ng INC. Pinasinungalingan nila na si Felix Manalo founder, pero sa live mo, sinabi mo si Felix Manalo founder ng INC. So ikaw nga, di mo alam na di pwede yung banggitin na si Felix Manalo founder. Tanong ko lang po, hindi po ba nagsisimba? Oh, so yun. Kaya ibalik natin sa iyo ang tanong. Kung di mo alam na si Felix Manalo ay hindi founder para sa INC, hindi ka ba nagsisimba? Mawalang galang na po. Kasi kung nagsisimba o talagang nakikinig ng aral pagka kayo ay nagtuturo, dapat alam nila yon. Dapat po sinusunod yung utos na bawal pala. Oh, so ganun din. Ikaw kung nakikinig ka sa aral, sa doktrina at nagsisimba ka, dapat alam mo din na si Felix Manalo hindi founder. Yun ang opisyal talaga na aral ng INC. Na maniwala doon sa at yung maniwala doon sa pamanhiin na yun o yung tinatawag na prestigious belief. Di po ba? Hi, hello Pinoy Commentary, shoutout po. Hindi po si Ka Felix ang nagtatag ng iglesia kundi ang Panginoong Hesukristo. Oh, yan. May nag-correction sa kanya na kapwa INC. Ayan, Mateo 16:18. Ayan, sabi ni Pedro. Ayan, correction po I mean, siya po yung pinaniniwalaan namin sugo sa huling araw. Oh, yan. Kaya biglang kumambyo siya sa pahayag niya na sa live pa na mismong si Miss Michelle Japena ang nagpahayag na si Felix Manalo ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo. Ngunit, ano nangyari? May isang INC member na nag-comment sa parihong live na hindi raw si Felix Manalo ang nagtayo sa INC. Kaya, bigla niyang binago ang kaniyang pahayag. No? Huling sugo si Felix Manalo. So kung si Felix Manalo ang nagtayo ng INC ayon kay Miss Jovina, bakit may INC mismo na nagsabing hindi siya ang nagtayo na nag-comment sa kaniya? Kung hindi si Felix Manalo ang nagtayo ng INC ayon sa commenter mismo, edi mali ang pahayag ni Miss Jovina sa live niya na nagkakasalungat ang aral at paliwanag sa mga miyembro ng INC dito.
Hindi ito issue ng opinion, kundi basic historical claim. Sino ang nagtayo? Kailan nagsimula? Bakit hindi iisa ang sagot ng INC member kung si Felix Manalo ba ang founder? Ang kontradiksyong ito, mga kapatid, ay malinaw na ebidensya na walang iisang malinaw na tindig ang INC pagdating sa usaping sino ang tagapagtatag, di ba? Kapag nag-iba ang sinabi ng isang kaanib versus isang kaanib, miyembro versus isang miyembro, ang resulta, nagkaroon ng kalituhan at kredibilidad na issue, mga kapatid. Hindi pwedeng sabihin pareho silang tama. Isa lang ang pwedeng tama. At hindi din parehong silang mali. Di po ba? Okay. Yung correction ni Japina na sa live na hindi taga pagtatag si Manalo, kundi huling sugo lang si Felix Manalo, edi self-contradiction yan. Pagbawi sa kaniyang pahayag. Kung sa una ay malinaw ang sinabi ni Ms. Japena na tagapagtatag ng INC si Felix Manalo, tapos biglang binawi niya yung sinabi niyang huling sugo na lang. Ito ay hindi simpleng paglilinaw kundi pag-amin na mali ang unang claim. Sa ganitong rebuttal kaugnay sa doktrina, yung pagbabago-bago ng posisyon ay indikasyon yan ng kahinaan ng argumento. Ang biglaang koreksyon ay nagmukhang damage control yan. Kapag pinupunto yung kasaysayan, malinaw talaga. Kahit sa Pasugo Magazine, tagapagtatag si Felix Manalo. Ang doktrina nag-iiba, mga kapatid, depende sa tanong ay hindi matibay na aral, kundi reaction lamang sa kritisismo. Di po ba? Oh. Ngayon, ituloy natin ang kanyang komento. Tama po kapatid, walang masama magdiwang ng kaarawan. Ang masama ang magdiwang ng Pasko. Nako. Ayan. Ayan. Pero ako po, nababasa ko lang po yung Ay, dito muna. Kung ang kaarawan ay hindi doktrina, yun naman talaga ang opisyal nila. Ang kaarawan, hindi doktrina, pero pwedeng ipagdiwang. Yung Pasko, hindi doktrina, pero hindi pwedeng pagdiwang. Nagkaproblema tayo dyan. Ang hindi doktrina, pwede palang ipagdiwang. Bakit pa ang Pasko, hindi doktrina, hindi pwedeng ipagdiwang? Okay, tuloy natin. comment na yan, pero wala po akong tawag dito, wala po akong against sa kung ano man ang relihiyon natin dito, ano. Pasaway ka naman, Kuya Conrad, dadi wala na akong live dito. Sige, ikaw na mag-live dito. Manood ka na lang dyan, makinig ka na lang. At ano lang naman to tawag dito, makipagkwentuhan ka dyan, malay mo, wala kang ginagawa ngayon o trabaho, o di ba? Ngayon ko lang naman nagpakita sa channel ko, at least, di ba, na may natutunan ka din. Pabawal ng simbahan Katoliko din. Malinaw na yan sa katikism. Pakinggan nyo po sabi po ng tawag dito, debater ng Catholic, ito pong si brother, ay bawal daw po pala sa inyong mga Katoliko, okay, sa mga mahal nating mga kaibigan at kababayang Katoliko, ang tawag dito yung tinatawag nating mga pamanhiin. Kasi po sa amin sa INC, bawal po talaga kaming maniwala sa pamanhiin. Sa Katoliko din daw po pala, tinuro po pala yon at bawal din daw po sa inyo. Ibig sabihin, madami po pala ang mga mahal nating kaibigan na Katoliko na hindi nakakaunawa o hindi sumusunod. Tanong ko lang po. Hindi po ba tradisyon yan? Pakinggan nyo po Tunay na paniniwala sa ang tunay na aral daw. Ayon sa Biblia, hindi naniniwala sa tradisyonal. Therefore, biblikal. Na ibalik natin sa kanila ang argumentong ito, mga kapatid. Halimbawa, hindi ba tradisyon ng Iglesia ni Cristo na tuwing kaarawan ni Felix Manalo? Sulit tradisyon, kundi tinatawag niya sa first. Hindi po ba araw ng kamatayan ni Felix Manalo ay ipinagdiwang din nila kahit kay Garanik. At nila alam kung ano ang tradisyon. Halimbawa, magbalasang gabi,
Ang tradisyon pala, yung magwalis ng gabi bawal. Hindi yan apostolic tradition, kundi tinatawag yan superstitious beliefs. At yun ang ipinagbabawal ng simbahan Katoliko din. Malinaw yan sa Catechism of the Catholic Church. 2130, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Tapos yan, may mga bawal din yung Nadinig niyo po ba mga mahal nating kapatid sa Katoliko? Sabi po nitong debater niyo, ayan, pakinggan niyo po Tradisyon pala, yung magwalis ng gabi bawal. Hindi yan apostolic tradition, kundi tinatawag yan superstitious beliefs. At yun ang ipinagbabawal ng simbahan Katoliko din. Malinaw yan sa Catechism of the Catholic Church. 2130, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Tapos yan, may mga bawal din yung maligo pag may patay. O, bawal maligo. Pag may patay, pamanhiin yan. No? Talagang bawal talaga sa simbahan Katoliko na maniniwala sa ganyang pamanhiin. Dahil, occultism yan, superstitious beliefs. Ano pong sabi ng debater? Ayan, sa mga mahal nating kapatid sa Katoliko, pasensya na po. Ito po kasing debater nyo yung nagsabi na bawal daw po sa Katoliko ang prestigious belief. Superstitious beliefs yan. No? Bawal. At kahit pa sinabi ko yan, hindi yan ibig sabihin bago lang yan na aral. Aral na dapat matutunan ng lahat. Ang pamanhiin dahil parang sabi niya utos din parang kulto din ba 'yon na matatawag? Pakinggan po natin mabuti To the true God. Tapos yan, may mga Superstitious beliefs. At yun ang ipinagbabawal ng simbahan Katoliko Ma'am din. Teresa, shout out Malinaw po. yan sa Catechism of the Catholic Church. 2130, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Tapos yan, may mga bawal din yung maligo pag may patay. O, bawal maligo. Pag may patay, pamanhiin yan. No? Talagang bawal talaga sa simbahan Katoliko na maniniwala sa ganyang pamanhiin. Dahil, occultism yan, superstitious beliefs. Pero, Nadinig niyo po, occultism yan. Occultism. Occultism. Ayan, ano pong tawag niya doon? Prestigious belief o Prestigious belief. Okay, sige na lang. pamanhiin. At sa Katoliko daw po ay matatawag din po na occultism. Tama po ba? Ang occultism ay parang kulto din? Natural, occultism na nga. Ayan. Sabi po dito ng mahal nating kapatid, ayan. Si Talibong ay isang patibong yan. Ang totoong kalaban na tunay. Ano po ba yan? Okay. Wala naman kaming tradisyon na ipagdiwang ang kaarawan ng Kapelix. Ayun. Roma 16:16 INC Manalo tinutukoy. Ayan. Sabi ni Kuya Peter, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi maliligtas. O, di ba? Ibig sabihin, at saka madami din po akong mga kaibigan at ang mga supporters na nagsasabi, mga Katoliko po, ay, yun nga, kahit Katoliko kayo, iba't iba din kayo ng paniwala. May naniniwala na si Kristo talaga ay anak ng Diyos at may naniniwala na si Kristo mismo ang Diyos. So, Yun, ang Katoliko daw ay iba't ibang paniniwala. Sandali muna ha. May Katoliko daw naniniwala na si Kristo anak ng Diyos. Hindi naman tutol tayo sa pagiging anak ng Diyos. At may naniniwala na si Kristo ay Diyos. Hindi naman kontrahan yung paniniwalang iyan. Pero sabi niya, I respect po niyan, nirespeto daw umano niya ang pananampalataya. Ayun ang sabi ni Miss Michelle Japina. Pero may mga Katolikong naniniwalang si Kristo ay anak ng Diyos at may maniniwalang si Kristo ay Diyos at iginiit niya na nirespeto daw niya ang paniniwala. Ngunit malinaw na mali at nalilito talaga ang pahayag niya. Bakit? Ang aral ng simbahang Katoliko, iisa lamang ang paniniwala, hindi dalawa. Si Kristo, tunay na Diyos at tunay na tao. Siya ay anak ng Diyos ayon sa pagka-Diyos, hindi nilalang. Siya ay hindi hiwalay na Diyos sa Ama, hindi ibang Diyos, kundi kaisa ng Ama sa iisang pagka-Diyos.
Hindi ito itinuturo ng simbahang Katoliko na may dalawang paniniwala tungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Ang sinasabing magkaibang paniniwala ay bunga lamang yan sa kakulangan ng katisismo, hindi sa aral ng simbahang Katoliko. Okay, tuloy natin ang kanyang pahayag. Ayan. Malinaw, okay? Malinaw na ipinahayag ng Panginoong Diyos na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na Panginoong Diyos na ang nagsabi niyan, MJ. Kaya nga po, di ba? O ayan, si Kuya Peter, sagradong Katoliko to. Siya Yun. Sang-ayon ka ba sa kanyang komento na ang anak ay tinatawag na Diyos? Sagradong Katoliko umano yon. comment niyan. Sa John 3:16, malinaw na pinahayag ng Panginoon Diyos na ibinigay niya ang kanyang anak, ang kaisa-isa niyang anak na, kaisa-isa niyang anak, Panginoon na ang nagsabi niyan, MJ, di ba? Marami po talaga, na kahit na pare-parehas kayong Katoliko, ako man ay naguguluhan na iba't iba din pala ang paniniwala nyo, tulad nitong debater ng Katolik. Hindi totoo yan na iba't ibang paniniwala. Isa lang ang paniniwala, ngunit meron talagang mga hindi nag-aaral sa tamang paniniwala ng simbahang Katoliko. Kaya, yun ang dahilan kung bakit ating itinuturo ano ang tama. Na ang prestigious belief pala o ang... Yan, ang prestigious beliefs. Walang prestigious belief na ang kahulugan ay pamanhiin sa diksyonaryo. pamanhiin ay tinuturing din sa Katoliko na occultism. So bakit po, ibig sabihin pala, kulang kayo sa pagmimisyon sa mga kapatid nating Katoliko? Hindi pala nila alam na yung paniniwala ng Katoliko pala ay nalilihis sila o hindi ba nila napakinggan sa simbahan na tinuro nyo na occultism pala na matatawag ang paniniwala sa pamanhiin. Kasi po ako, ngayon ko lang araw na to nalaman na bawal. Ngayon pa lang. At least may natutunan ka, no? Pero sabi niya, kulang ang pagmimisyon ninyo. So, ang pahayag na ito na kulang ang pagmimisyon sa simbahang Katoliko, mga kapatid, dahil may mga Katolikong naniniwala sa tinatawag niyang prestigious. Ibig sabihin yung pamanhiin ay hindi yan makatarungan at mali yan na lohika. Bakit? May malinaw na aral ang simbahang Katoliko about sa pamanhiin. Catechism of the Catholic Church 2138, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Hindi kailanman itinuturo ng simbahang Katoliko ang pamanhiin, mga kapatid, sa na dapat ito'y paniniwalaan at mariing ipinagbabawal ang pamanhiin, mga anting-anting, hola at iba pang mga superstitious beliefs. Matagal na itong nakatala sa aral ng simbahang Katoliko na bawal ang pamanhiin dahil ito'y salungat sa pananampalatayang Katoliko. Ibig sabihin, hindi kakulangan ng aral ang problema, kundi kakulangan ng pakikinig at pagsasabuhay sa aral ng simbahang Katoliko. Di ba nakalimutan ninyo? Ginagamit ninyo yung aklat, ito pala, sa mga ministro ni James Cardinal Gibbons, pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons sa pahina 30, dahil ang nakasulat dito, nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nito mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa katotohanan na marami sa kanila hindi nabubuhay ayon sa ipinag-utos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. So malinaw ang binanggit yan. Bakit nagiging iskandalo? Hindi dahil sila'y Katoliko, dahil hindi sila sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko. Ang ignoransya ng membro ay hindi automatikong patunay ng maling aral o kulang na pagmimisyon. Di ba? At yung sabi niya na ngayon lang araw na ito, nalaman umano ni Miss Jafina na bawal ang pamanhiin para sa mga Katoliko. Kahit ba
bago mo lang nalaman na bawal yan, matagal na yang ipinagbabawal ng simbahang katoliko ang superstitious beliefs, ang pamanhiin. Hindi ito bagong aral. Nakatala yan sa Catechism of the Catholic Church na malinaw na itinuturing talaga na kasalanan ang pamanhiin dahil ito'y salungat sa pananampalataya ng simbahang katoliko sa turo ng Diyos, Catechism of the Catholic Church 2110, 2117. So, hindi lahat na ginagawa ng ilang katoliko ay opisyal na turo ng simbahan. Tulad sa kanyang pagtalakay na si Felix Manalo ay founder, hindi yan opisyal na aral ng INC. So, balikan natin ang pamanhiin. Ang pamanhiin ay bunga ng kultura, tradisyon ng bayan. At yung kakulangan sa katesismo, hindi ito ibig sabihin dahil hindi sila nag-aaral sa katesismo, ibig sabihin hindi yan kakulangan ng simbahan na di nila pinag-aralan ang pananampalataya dahil ang dami naman may mga binibintang katesismo, 'di ba? Biblia, yung opisyal na aral ng simbahan. Oh. Dapat ang katesismo magsimula talaga sa pamilya, no? So kaya yung pahayag ni Miss Japena, hindi yan ebidensya ng kakulangan ng simbahang katoliko, mga kapatid, kundi patunay ng kakulangan sa sariling pag-aaral. Ang pamanhiin ay matagal nang ipinagbabawal sa simbahang katoliko, turo ng simbahang katoliko na ipinagbabawal talaga yan. Kahit may mga katolikong hindi sumusunod. Sabi niya, nagulat daw umano siya na ipinagbabawal ang pamanhiin. Hindi ba tayan ang ginawa ng ilan para sabihin na aral na yon ng simbahang katoliko? Maraming katoliko ang naniniwala at gumagawa ng mga pamanhiin. Yes, talagang totoo yan. Pero hindi ibig sabihin na ito ay pinapayagan at ito'y opisyal na turo ng simbahang katoliko. Katulad sa paglabag ng utos, kapag may gumagawa ng mali, hindi otomatikong nagiging tama na yung mali dahil ginawa nila. Di po ba? Kung gagamitin natin ang lohika ni Miss Japena, may katoliko na gumagawa umano sa pamanhiin kaya aral ng katoliko ang pamanhiin, mali. Sa ganitong ori ng lohika, ibig sabihin lahat na relihiyon ay dapat sisihin sa kasalanan ng ilang mga kaanib na malinaw na hindi naman makatarungan at hindi ayon sa lohika mismo, mga kapatid. Di ba? Okay, tuloy natin si Miss Japena. Pala sa Katoliko, ang pamanhiin. Ayan. Ayon sa Pasubok Magazine ng Iglesia ni Cristo, yung napakakapal na Pasubok Magazine na meron ako. Ayan, shoutout po ka Daniel Malong. Ayan, shoutout po sa inyo dyan sa Kapastarlak. Mga kapatid dyan, shoutout po. Oh. Sa pagdiriwang nila ng ikang-50 anibersaryo sa INC. Binanggit dito, bago si Felix Manalo nagtatak. Ayan, sabi po dito, binago na yata ang aral nila, bawal na din maniwala sa pamanhiin. Mula po talaga ako na pinanganak, alam ko po, ang mga... Hindi binago ang aral ng simbahang katoliko. Mula pa noon, bawal na ang pamanhiin. Nasa opisyal na aral yan. Ang kaibigan nating Katoliko ay kadalasan naniniwala po sa pamanhiin tulad po ng ano po ba yon yung mahal na araw? Pag yung huli na, yung Biyernes Santo, yung mga ganon, hindi po ba ang pamanhiin nyo ay bawal maligo at may malulunod o yung mga ganon? So, Hindi yan opisyal na aral ng simbahang katoliko. Kung mayroong mamang pamanhiin na bawal maligo pag Biyernes Santo, yon ay occultism. yan po, talagang kaming mga INC ay hindi po kami naniniwala. Pero ngayon, nagulat ako sa sinabi nitong si brother, ayan, na occultism po pala na matatawag ang pinaniniwalaan nyo na pamanhiin. Dahil mismong sa Iglesia Katolika daw po ay tinuturo sa inyo sa simbahan na bawal yon. Ibig sabihin,
kulang pala kayo sa pagmimisyon sa mga kapatid niyong Katoliko. Correct me if I'm wrong, mga kaibigan, mga kababayan, di ba? O tapos, lagi nyo lang pong tinitira ang INC. Oh, yan. Di ba? Na kayo din pala, Sandali. marami kayong kakulangan at marami din ba kayong kulang Sandali. na pare? Dito muna tayo. Palagi umanong tinitira yung INC. Hindi yan totoo, mga kapatid, na basta na lang tinitira ang INC. Sa aking live, ang aking mga pahayag, tandaan ninyo, mahalagang ilagay natin sa tamang konteksto ang usapin. Ang aking ginawa, sagot at reaksyon at depensa. At hindi ito panimulang atake. Matagal nang inaatake ng INC ang simbahang Katoliko. Di ba? Hindi lamang sa pangkalahatang pahayag, kundi ginawa nila ito sa sistematikong paraan. Yung paggamit sa pagputol-putol ng mga talata mula sa aklat ng kasaysayan at sa mga aklat Katoliko. Yung pag-alis sa buong konteksto upang magmukhang mali ang turo ng simbahang Katoliko. At yung paulit-ulit na pagpaparatang na ang sa Katolikong aral ay sa demonyo. Di ba? Kung ako ay sumagot, mga kapatid, at itatama ang maling paggamit ng mga aklat Katoliko na ginamit ng mga ministro, hindi ito paninira, kundi ito ay isang lehitimong pagtatanggol ng pananampalataya. Ang hindi pagsagot sa maling paratang ay parang pagsang-ayon sa mga lumalaganap na kasinungalingan. Kaya, may malinaw na double standard sila dito. Kapag ang INC ang bumabatiko sa simbahang Katoliko, normal lang daw at pangangaral lang daw. Ngunit kapag ang Katoliko, ang mga CFD tulad namin ay sumasagot sa mga tuligsa nila laban, yung mga paninira nila laban sa simbahang Katoliko, anong ang tawag nila? Paninira sa INC daw. Ang usapin ay hindi kung sino ang laging tumitira, kundi sino ang unang umaatake gamit ang maling konteksto at sino ang nagtatanggol gamit ang kabuuang katotohanan. Ang aking ginawa, mga kapatid, ay paglilinaw, hindi pag-uusig. Pagtatanggol sa katotohanan laban sa paulit-ulit na maling paratang. Di ba? At meron pa siyang, mahaba itong video ito, pero papasok ako sa meeting kasi ng CFD. Oh, so, sa susunod lang siguro natin, pasok na lang tayo sa, may meeting ang national office ngayon. Nalit na ako. Okay, pasok na lang ako sa punto por punto para makapasok ako sa meeting ng national office. Late na nga ako. Sandali muna. Okay. Pasok muna tayo sa ating mga kapatid sa punto por punto. Sandali muna, mga kapatid, ha. Mahaba yung pagtalakay dito kay Miss Japena, pero sa susunod, yung ibang mga punto ating lilinawin. At ulitin ko, hindi po layunin natin na siraan, kundi atin lang sinagot, di ba? I am